We are still on our theme, anticipating sowing and reaping. Ang ibig pong sabihin nun, normal, tanggapin mo na ang katotohanan na kung ano ang iyong tinanim, siyang iyong aanihin. Amen. Sabi mo sa katabi mo, masakit ba sa tenga yon o masaya? Kasi di ba, we will look back, no? Pag bubulay-bulayan natin, ano na ba yung mga naitanim natin sa ating buhay. So, but this morning, God gave me a topic na parang feeling ko parang wala naman sa sowing and reaping. Pero nung makita ko yung text po natin this morning, nung makita ko siya, yes, may connection siya. So our topic for this morning is about forgiveness. Sabi mo sa katabi mo, forgiveness. Amen. Forgiveness reaps freedom. Pagpapatawad ang tanim, paglaya ang aanihin. Hallelujah. Grabe ang topic na to para sa akin. Actually, this is a topic that I have been teaching sa 3 araw at 3 lugar sa Davao. Nung kami po ay nagme-mentoring, part po ng IDPH mentoring sa mga nagsisimulang pastor ay ang ituro po ang forgiveness as the total freedom and the guarantee for answered prayers. Wow, yung palang ulam na. Hallelujah. Ang pagpapatawad daw, ang garantya, ang katiyakan, natutugunin ang iyong panalangin. Wow, grabe yun, di ba? Ulam na agad yun. Kumbaga parang, ano yun, ang tawag doon, bulalo. Meaty. No, sobrang malaman. So we will talk about pagpapatawad. Let's read from Luke 6:36 to 38. Sabi dyan, sige, sundan nyo na lamang po ako. Maging mahabagin kayo tulad ng inyong ama na mahabagin. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Tingnan nyo po yung susunod na verse. Nakakagulat to. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Yun na yun, yung 38. Grabe. So this verse caught my attention and maraming beses, pag pinipreach po yung good measure, pressed down, shaken together, running over, yun po ay kinokonteksto nila po sa pagbibigay. Material, offering, tithes and offering. But in this context, pansinin nyo po na ang hugot dito ay pagpapatawad, misjudging, or paghatol sa iba, pagpaparusa, galit, diba? Or offenses. It deals about offenses. At magugulat kayo, yung mga verses pataas ng verses na ating binasa is, sabihin mo sa katabi mo, love your enemies. Yan po ang topic, pataas po ng mga verses. Kapag tiningnan nyo po, yan ang hugot. Love your enemies. Tapos ito po yung pinakita sa atin. So it is not pertaining to giving material things. It is not pertaining ng pagbibigay ng tithes and offering, but it is pertaining to releasing forgiveness. Kung paano ka nagpapatawad, ganun ka din papatawarin. Same measure, pressed down, shaken together, and running over. Woo! Sinong excited sa message ngayon? I am so excited with this message. Sabi ko, Lord, 3 lugar. We've been to Samal Island. Tawid po yun. Tawid Isla. Pero 5 minutes lang po yun from Davao City. Naka-barge po kami. Tapos, Kalinan. Yung Kalinan naman po sa Davao, siya po yung may pinakamaraming farms ng mga mangustin, durian, ano ba yung isa? Marang, ayan, yan po. Puro farms po yan. Napakalaki rin po ng Kalinan. Tapos yung pangatlo po, kahapon, yung Davao City. So 3 po na lugar na iba-iba po yung binibigay ng Panginoon tungkol po sa pagpapatawad. And I have seen na yung mga pastors, yung mga leaders, and even yung mga bago na pina-attend nila dun sa seminar, ay talagang
nakita nila yung kakulangan. Yung kakulangan ng buhay mo na parang bakit gusto mo namang sumaya pero di ka sumaya. Amen? Gusto mo namang smiling face ka lagi pero sungit face ka na. Diba? Sungit face pa rin, hindi pa rin smiling face. Diba? May hugot tayo, bakit ganun? So, sabi dito, hirap ang tao magpatawad. Hirap tuloy makalaya. Normal sa tao ang madaling masaktan. Sabihin mo sa katabi mo, pag nasasaktan, tao ka. Ayan. Amen. So, ibig sabihin, normal na masaktan. Amen. Normal yan na nasasaktan tayo. Pero kapag nasaktan tayo dahil sa tao, sa salita, di ba? O sa aksyon ng tao, nasaktan tayo ng ibang tao, di ba? Hirap tayong magpatawad kasi ang nangingibabaw sa atin ay yung ating nararamdaman. Yung ating naging reaksyon dun sa offense na ibinigay sa atin ng taong yon. Maaaring yung mga taong nakasakit sa atin, hindi naman nila talaga sadya. Nasaktan tayo. Siyempre, ibang issue naman yon, yung talagang directly na ng aabuso. Iba naman yon, no? Ibang usapin yon. Pero dito is, lahat ng uri ng offenses, karamihan doon, di naman nila sinasadya na nasasaktan nila tayo. Amen? Di naman nila sadya. Kaya lang, yung galit natin, yung tampo natin, yung sakit na nararamdaman natin, unti-unti lumalaki siya, nagiging galit. Nagiging galit siya dun sa taong yun na nakasakit ng damdamin natin. Kasi mas naririnig natin yung sinaktan niya ako, inapi niya ako, pinagsabihan niya ako na hindi maganda. Pagkatapos ko siyang bigyan ng ulam at pahiramin ng iPad. 'Di ba? Pagkatapos ko siyang isakay sa aking sasakyan. 'Di ba? Ganun ang ginawa niya. 'Di ba? Yung ganon, yung lagi yung naririnig mo sa tenga mo. It's about you. It's about anything na ginawa against you. Amen? Ganun po Ganun po pag tayo ay nasasaktan. So normal po nahihirapan tao magpatawad. Normal din, nahihirapan tayong makalaya dahil hindi tayo nagpapatawad because we are human beings. And you know what? Wala tayong ganong abilidad talaga para magpatawad. Pero bakit sinasabi ng Panginoon na magpatawad ka kung wala naman talagang abilidad ang tao na tunay na magpatawad? Ang hinahanap lang ng Diyos sa atin ay magdesisyon ka, sumunod. Kasi kapag nagdesisyon ka, mag-a-adjust ka unti-unti dun sa desisyon na ginawa mo. Kaya minsan tayo, nahihirapan tayo sa buhay, hindi tayo nagiging organized kasi pag dumating yung sige, 'di ba? At saka na lang pagkaganto na, 'di ba? Conditional lagi yung pagpaplano natin sa buhay. No. Kailangan may decision kang gawin. And kaya tayo nagbabasa ng Bible, kaya tayo may Bible, kaya tayo may Word of God na inaaral every day is for us to make good decisions. For us to make decision according to the Word of God. Normal. Why? Jeremiah 17:9. The heart is deceitful above all things. Pakikapa yung puso mo sa bandang puso mo. Yan. Pinakamadaya ka daw. Yung susunod pa sa Tagalog, walang katulad. Grabe, parang si God. Walang katulad. Wala nang lunas ang kabulukan. Yak! 'Di ba? Hindi pala maitatago ng magandang mukha, maayos na pananamit, ang kabulukan ng ating puso. Amen? Sabi, wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Kanyan po ang puso ng tao. So di wala na solusyon. 'Di ba? Paano pa tayo lalaya niyan? May solusyon. Sabi mo katabi, may solusyon si Lord. Ezekiel 36:26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. At ang matitigas ninyong puso ay magiging pusong masunurin. Hindi ko kaya, Lord. Sabi ni Lord, okay, I will give you a new heart.
I will give you a new spirit. And you can obey me because you have a new heart. Ang tanong, tatanggapin ba natin? Yung pagka inooperahan, pag inooperahan po, hindi po pwedeng di ba, gumaganong-ganon inooperahan. Di ba? Di ba? Ginagano mo yung doktor? Hindi pwede, di ba? Kailangan kasaksakan ng anesthesia dun sa part na hihiwaan ka di ba? Para medyo mamanhid ka at kailangan, kalma ka lang. Nalala ko si pastor, talagang gusto panoorin pa talaga yung gagawin sa kanya Kasi talagang pinatulog na siya kasi makulit si pastor. Gusto niya makita ko anong gagawin sa kanya. Pinatulog na talaga siya ng doktor kasi makulit siya. Kasi nga, kapag literally speaking, pag inooperahan, you need to allow your body. Pinagkakatiwala mo sa surgeon. Amen? Para maging matagumpay din siya, maingatan ka din niya. So, kailangan mong magtiwala sa kanya. Kasi tatanggalin niya yung nagpapahirap sa'yo. Tatanggalin niya yung sakit. Diba? Pero hindi naman sila talaga hindi sila Diyos. Hindi sila yung healer. Pero yung profession nila, tinutulungan sila nung profession nila para provision yon para sa mga tao. Amen? Sino naniniwala mga doctors, provision din ng Lord yan para sa atin. Yan. Kaya yung mga gustong magdoktor lang kayo. Amen? Doktor na may utak Kristo, ay matindi yan, di ba? Kasi naalala ko si Dr. Calma. Dr. Calma, Christian po yan. Nag-ano po siya sa biyanan ko. Grabe, pagka yan, bago mag-opera yan, pinagpe-pray niya yung kanyang pasyente. At kapag nahihirapan yung pasyente niya, nagpe-pray din siya. So parang isang doktor, pero laging tiklop ang tuhod sa kapangyarihan ng Diyos. Laging ipinauubaya yung gagawin niya sa Panginoon. Amen? So, hindi natin kaya. Yes. Okay? Okay, diba? Noted. Pero, may remedy si Lord. If you will allow me, I will give you a new heart. I will put in you a right spirit. And you can obey me. So we cannot obey God without the power of the Holy Spirit in our life. Kaya kailangan natin na magkaroon ng maayos na relasyon sa banal na spirito. By prayer, by reading the Word. Lalo tayo nagkakaroon ng malapit na relasyon sa Holy Spirit. And then the Holy Spirit will manifest through us. Kaya nating sumunod. Kahit mahirap. Diba? Kahit marami kayo sasakripisyo. Ganyan po yung provision ng Lord sa mga bulok na puso. Hallelujah. Amen. Bulok na yung puso. Matigas na yung puso. Pusong bato na. Ayan. Sino dito kaya ay may pusong bato? Huwag ka na magpahalata. Matthew 6:14-15. Verse 14. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa langit. So this is sowing and reaping, right? Pag pinatawad daw natin yung nagkasala sa atin, si God, papatawarin din tayo. Nagtanim tayo ng pagpapatawad, aani tayo ng pagpapatawad mula sa Diyos. Yun ang sabi sa verse. Ngunit, kung hindi ninyo sila patatawarin, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Same thing. Pag hindi mo ginawa, pag hindi mo tinanim, wala ka ding aanihin. Amen. Ganun din yun, no? Parang lang siya, vice versa. Okay, pangalawa na gusto kong i-share. Gusto ng Diyos lumaya ang tao. Ngunit may dapat gawin upang lumaya. Gusto naman ng Lord na lumaya tayo. Kasi nilikhaan ng Lord ang tao para i-enjoy ang kanyang other creation. Amen? Hindi tayo napunta sa mundong ito para parusahan, para pahirapan. Hindi po ganun. Kaya kung ganun po yung nangyari sa buhay natin, kalma ka lang. Balik ka sa Diyos. Hingi ka ng awa sa Panginoon, habag sa Panginoon kasi mahabagin ang Lord. At aayusin niya the way we think, kung paano tayong mag-isip. Hindi kung ano yung content lang natin o yung laman natin dahil sa ating mga karanasan, hindi po dun manggagaling yung mga desisyon na gagawin natin kung sa Panginoon tayo unang lalapit. So, ano yung dapat gawin upang lumaya?
Sabihin mo sa katabi mo, patawarin ang sarili. Alam nyo, meron tayong mga hurts pala. Later ko din lang nare-realize na kailangan ko din palang patawarin ang sarili ko kasi meron ako mga binuong desisyon sa utak ko dahil sa mga karanasan ko. Ako yung naglagay ng negatibo na statement, na principle sa sarili ko because of my experiences. Kunyari, ang isang kabataan, hindi na lang ako magdodoktor kasi hindi kaya ng pamilya ko. Wala naman yung pamilya ko, wala naman akong hindi na lang, iba na lang. Diba? Nursing na lang. So pagdating ng nursing, magastos din, di rin nila kaya. Sige, iba na lang. Diba? So nilalagay mo sa isip mo, dahil sa circumstansya sa paligid mo, nilalagay mo sa sarili mo na nililimitahan mo na yung sarili mo. So kailangan mo rin patawarin yung sarili mo kasi binaba niya yung sarili mo. Ano pa? Yung mga broken dreams. Yung mga dreams na pinatay mo na lang. Pero sa totoo lang, di ba, what if ka? What if, di ba, tinuloy ko. What if nag-apply ako ng lahat ng uri ng scholarship sa buong Pilipinas at ako'y nakapag-aral? Amen? May ganun ka eh. So, pinaparusahan natin yung sarili natin by believing lies of the devil that we cannot, that we are so limited na hanggang dun lang tayo. So, patawarin mo yung sarili mo sa pagmamaliit mo. Patawarin mo yung sarili mo na sinasaktan. Alam mo ba na kapag hindi ka nagpapatawad, sarili mo ang iyong pinarurusahan. Pag hindi ka nagpapatawad, hindi lamang pinarurusahan ng sarili, unti-unti mong pinapatay ang sarili mo. Para pala siyang suicide. When you harbor anger in your heart, para pala siyang spiritual suicide. Grabe, no? Ganun paling implication. So, God made you in His image. God created us in His image. Amen? So, may sangkap tayo. May sangkap tayo na galing sa Diyos. May design ang Lord sa buhay natin. Genesis 1:28. And Jesus replied, ano sabi ng Panginoon doon? Be fruitful and multiply. Sabi niya kay Adan at kay Eva. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, the birds in the air, and over every living creature that creeps on the ground. Sa paglikha ng Lord sa tao, yun yung design niya sa tao. Number 1, be fruitful and multiply. Sumagana. Diba? Sumagana, pero lagi mo sinasabi sa sarili mo, walang-wala ako. Hanggang ganito na lang ako. So, patawarin mo na yung sarili mo. Nag-isip ka ng hindi tama para sa sarili mo. Hindi pala yun yung sinasabi ng Panginoon. Sabi pa, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. I-enjoy mo yung creation ng Lord. Pamahalaan mo. Amen? Pero ang nangyayari, pinamamahalaan tayo. Kaya nagkakatampuhan kasi nagkakainggitan. Kasi hindi tayo pumabalik sa design ng Lord na mamahala. So, lahat ng winika mo sa sarili mo, I want you to be serious with this. Lahat ng winika mo sa sarili mo na pagmamaliit at paninisi, this is about time. I forgive you. Self, I forgive you. Forgive yourself. Dami kang nilagay sa buhay mo na hindi tama. Pangalawa, patawarin ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay. Sabi, people that hurt you the most are the people that you love most. Ang matinding nagmamarka sa puso mo na sakit ay galing sa mga mahal mo sa buhay. Pakialam mo ba dun sa hindi mo mahal sa buhay?
Pero pag mahal mo sa buhay, merong kakaiba yun eh. Alam nyo ba, maraming tahanan ngayon, puno-puno na ng kaplastikan. Kasi nagingitian, nagsaset ng table, kain na. Pero sa totoo lang, galit sa isa't isa. Di ba, marami na tayong mga kaplastikan sa tahanan. And may mga times, pinapaganda natin yung bahay, pero yung puso natin, bulok pa. Ganda ng bahay, pero yung buhay, may kabulukan. Ang sakit, no? Sakit pakinggan. Pero you know what? Gusto ng Panginoon na siya yung hari ng bawat tahanan, ng bawat pamilya. Nangyayari lang yun kapag bawat individual sa pamilya natuto na si Jesus Christ ang kanyang Lord and Savior. Kasi lahat yun magiging bukang bibig ng buong pamilya. Kaya kawawa yung mga kabataan kapag sila yung unang nakakilala sa Lord. Siyempre, mapapersecute sila ng kanilang mga magulang. Mapipigilan. Hindi sila maintindihan. Kapag ka naman si Bagets ay nasaktan, minsan hindi rin naman lumalapit kay Lord una. Lumalapit dun sa idea na, tama naman yung ginagawa ko, bakit ganun ginagawa nila? Diba nasasaktan, hindi nauunawaan. Sabi mo sa katabi mo, may journey kasi tayo eh. He is the reason for all seasons. October praise, October 26. Amen? Lahat may dahilan eh. Wala kang pwedeng sabihin na, dapat hindi nangyari yun eh. Dapat hindi niya ginawa yun eh. May tinuturo si Lord eh. Sa pamilya natin, mas maganda yung masaya. Mas maganda yung nagtatawanan, nagkukwentuhan, sharing their experiences, may reporting, 'di ba? Nagte-testimony. Yung maganda, no? May communication. And even in pastor's family, prone din kami sa ganun. Puro kami gawain, tapos wala na kaming bonding sa mga anak namin. Amen? Kaya kapag sinasabihan kami ni Bishop Frank, at saka ni Doc Alvin, kapag kayo, pagkatas ng ministry, mamasyal kayo. You make up for the loss. You make up dun sa mga time na wala kayo. Bandingin nyo yung pamilya nyo. Amen? Families, kahit simple lang po, kahit tortang talong lang, ilabas nyo, maglagay kayo ng table sa labas. Amen? Pagandahin ang samahan sa pamilya. Hindi yung kanya-kanyang uwi, iba-ibang oras ng uwi, halos di na nag-uusap. Wala nang pakialaman sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, kahit di ka pinapansin, pansinin mo. Ang hugot kasi nun, magpatawad ka muna. Kasi kapag hindi ka nagpapatawad, lagi mong maaalala yung ginawa niya sa yung masakit. Kasi ugali niya yun eh. Diba? Ayun na yung sinasabi ko, kaya nga ako naiinis dyan eh. Ayan na naman siya. Hindi na siya nagbago, hindi na siya bago, ganyan na naman. Hindi ko talaga mapapatawad. Paulit-ulit. Sabi niya mga disciples, Lord, ilang beses ba dapat magpatawad? 70 times, 7 times, 490. Para sa lahat ng offenses? No. For each offense of each offender. So yun ang bilang ha? Hindi yung lahat ng offenses niya, 490. Tapos na Lord. Sa dami ng ginawa niya sa akin, tapos na Lord. Hindi na ako mapatawad Lord, 490 na yon. Nakasunod ako sa Bible. Each offense, each offender. Amen? Bawat pagkakasala. Kasi mo naman yun ituturing na kasalanan eh. Hindi mo naman yun ituturing na kasalanan.
Amen. Namatay na po yung aking ano. So patawarin ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay. Amen? So, build your home. Habang buhay tayo, ilabas natin ang galing natin. Simulan natin sa pamilya natin. Sabi nga ni Miles Monroe, die or go to the grave empty. You need to go to the grave empty. Ano ibig sabihin? Lahat ng galing mo na ipasa mo. Lahat ng galing mo na endorse mo. Nakinabang ang maraming tao, especially your family, sa galing mo. Kaya pag namatay ka, fulfilled ka, Lord. Into your hands. I commit my spirit because I shared lahat ng galing na binigay mo sa akin, I shared. Amen? Into your hands. Patawarin mo ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay. Paki-flash na lang po ng mabilis ha. Namatay na po yung phone ko eh. Okay. Pangatlo, patawarin mo ang iyong kapwa. Sige po, skip na po natin. Patawarin ang iyong, hindi, yung number 3. Patawarin ang kapwa. Amen. Big sabihin, hindi na sa family mo, sa friends mo. Kasi marami naman talaga nang o-offend sa atin eh. Hindi mo nga kilala, di ba, sa comment box lang sa FB. Di ba, may nag-aaway dyan? Pareho lang silang nagko-comment, pero sila na yung nag-aaway. Di ba? Pag may negative na sinabi yung isa, may mention niya yung pangalan, Miss So-and-so, mali yung sinabi mo. Diba? May ganun eh, may patulan eh, sa social media eh. Sabi mo sa katabi mo, social media pa more. Bakit mas hirap tayong i-establish ang leadership ni Lord sa family kesa sa social media? Galit na po ako. Hindi ko po sasabihin patawarin niyo ako, hindi po ako galit. Galit na po talaga ako. Kasi we allow the social media to be the Jesus Christ of our home. Come on! Para tumahimik yung bata, bibigyan ng phone. Walang tiyagang makipag-usap sa anak. O yan, para matigil ka. Kaya tuloy kung ano-ano yung natututunan, nagugulat ka, ay, paano natutunan yun? Tinambakan mo ng gadget eh. Let's build our home. And let's master the skills of communication in the family. Yes, hindi tayo magaling mag-communicate. But we are going there if we are doing things para dun. Simulan mo. Amen? Simulan natin. Next po. Next main point. Sa paglaya, simula na ng pagtatanim ng mabuti sa kapwa. Simula na ng pagtatanim ng mabuti sa kapwa. So, dahil nagpapatawad ka na, okay ka na. Amen? Wala ka ng issue sa sarili mo. Ayan, salamat. Okay. Wala ka ng issue sa sarili mo. Kaya ngayon, makakatulong ka na sa ibang tao. 'Di ba? Kapag may nahihirapan ng kalooban, kaya mo na mag-counsel sa kanya. Kaya mo na mag-pray over sa kanya. Alam niyo yung karamihan sa atin, hindi tayo makapag-counsel sa iba. Hindi tayo makapag-ministeryo sa iba. Hindi natin matulungan yung iba. Bakit? Oo nga, dami problema. Turuan pa ako dyan. Kaya mo yan. Kanya-kanya na yan. Amen? Alam mo bang gusto ni Lord na gumanda yung buhay natin? Simulan natin sa pagpapatawad. Kapag nagpatawad ka, lalaya ka, at tutulungan mo ang maraming tao na lumaya din sila. Dun sa pagpaparusa na ginagawa nila sa sarili nila. May kwento si Jesus na parable sa Luke 10:25-37. Who is your nearest neighbor? Diba? Kapag malaya ka, kahit wala nang kapalit yung mabuting gawa na ginagawa mo sa ibang tao, okay lang. Diba? Kaya minsan marami tayong offenses or marami tayong hinanakit kasi feeling entitled tayo eh. Hindi niya dapat ginawa yun sa akin. Wala naman siyang puhunan sa akin, tapos ginagawa niya yun sa akin. Diba? Anong karapatan niya para gawin niya yun sa akin? Ayan, diba? Feeling entitled. Untouchable. Hindi pwede galawin.
Ganun ang pakiramdam natin minsan kaya sobrang sakit yung nararamdaman natin. Because we feel so entitled na hindi dapat sinasaktan. Amen? Hindi dapat sinasaktan. Kaso pare-pareho tayong, sabi mo sa katabi mo, pare-pareho tayong hindi normal. Abnormal ba tawag doon? Pare-pareho tayong hindi tumatayo sa kapangyarihan ng word ni Lord when it comes to offenses. We easily react negatively when it comes to offenses. Pero sabi, yung Samaritan, Good Samaritan, di ba? Di naman niya kakilala. Hinutel pa niya. Binayaran niya lahat expenses. Grabe, di ba? Sobrang, tutusin, para nagsasayang siya ng oras, ng pera. Di naman niya kakilala. Pero ginawa niya ng mabuting bagay. Siguro tong taong to, Good Samaritan, wala talaga tong issue sa sarili. Alam mo, pag wala kang issue sa sarili mo, makakatulong ka ng maraming tao. Yan. Kaya hindi tayo nakakatulong minsan sa iba kasi feeling natin, ako ang dapat tulungan. Yan, di ba? Gusto mo ikaw yung tulungan. Sabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Dahil walang issue si Jesus, hindi siya na-offend, kaya niya sabihin sa God the Father, Ama, patawarin mo sila. They don't know what they are doing. Hindi nila naiintindihan, Lord, yung ginagawa nila. Pang-apat, aanihin ng tunay na malaya. Eto na, aani na tayo. Amen. Sabi mo sa katabi mo, aani na. Kasi nagpatawad na. Yung tunay na malaya, itong ani mo. Una, panunumbalik ng makadiyos na mga relasyon. Pag sinabing makadiyos, hindi bawal na relasyon. Bawal na pag-ibig. Hindi po yung bawal na pag-ibig, ha? Sabi mo sa katabi mo, ayos-ayos ka dyan. Pag bawal, bawal. Amen? Pero ito po, ibabalik daw niya yung mga makadiyos na relasyon. Kasama na doon yung pamilya mo. Yung pinakasalan mo. Kung kanino ka nagpakasal. Makadiyos na relasyon yan. May basbas yan ni Lord. Oo nga, amen si Iska. Di kasi kayo nag-amen, kaya rinig na rinig Diyos siya eh. Amen. So una, manunumbalik ang makadiyos na relationship. Wow! Sasaya lahat ng pamilya. Amen? Kasi si Lord na yung nangunguna at hari ng pamilya. Wala nang offenses. Paano inulit na naman niya? Di patawarin mo uli. Ang mahalaga, desisyon. So help me God, ang kasunod. Experience ko po yun. Kasi nung nagpatawad po ako, yung unang-una po namin dito, ako po ay naparatangan na kontrabida. At kung hindi lamang daw dahil kay pastor, hindi na raw sila nagsisimba. Sakit! Kasi all my life, suporta ako kay pastor at gusto ko magtagumpay siya sa pagpapastor niya. I never realized na magiging kontrabida ako sa ministry niya. So nung naparatangan ako ng ganun, sakit. Ininda ko siya. Alam niyo ba na kapag iniinda natin yung sakit, naniniwala na rin tayo na ganun tayo? Nasisisi mo yung sarili mo eh. Diba? Ibang, oo nga siguro suplada nga ako. Siguro ganito nga ako. Dapat lang yun sa akin. Diba? Unti-unti naniniwala ka. Pinarurusahan mo na rin yung sarili mo eh. Ganun po yung nangyari sa akin nun eh. Pero one night, nainis ako. Sabi ko, Lord, iyak ako ng iyak sa Panginoon, Lord. Tulungan mo ako, ano ba to? Bakit ganito? Tama naman yung tanim ko. Bakit ganito inaani ko? Amen? Yung pala, yung mga una kong tanim nung araw, umaani ako ngayon. So dapat magtanim uli ng bago para meron kang ina-expect na ani. Amen? Amen. Kung may inaani ka pa, mula dun sa mali mong tanim,
Kalma ka lang. Mauubos din yun. Kasi, nagtatanim ka na ng maganda. Hallelujah! Yun na yung abangan mo na ani. Lahat ng magandang ginawa mo, may ani yun. Especially when you forgive. Sabi ko, Lord, ano ba to? Sabi ng Panginoon, sa tingin mo, si pastor, ang tatay dito sa kongregasyon, sino ang nanay? Natakot ako, baka magkaroon ng ibang nanay. Natakot ako, di ba? Katakot siya, di ba? Uy, alam nyo, maraming mga lingkod ng Diyos, bumabagsak sila. Sa sekretarya. Manageable ka naman, Angie. Lagi naman tayo magkasama, kaya hindi kita masasampal. Joke lang po yun. Kasi nga, yung wife, akala niya, anino lang siya ng asawa niya, nung pastor. Kaya nung nagpipray ako, naiyak ako sa Panginoon, sabi, sino ang nanay? Natakot talaga ako. Lord, ako yun, di ba? Do likewise. Magpakananay ka. Kaya nung mga unang araw, Sunday, pupunta ako dun sa, ewan ko kung naaalala ni Leia pa yun, kasi ito si Leia, ito yung mga unang batch, Jennifer, yan. Naaalala nila na, dati hindi ako pumupunta na, nakagilid lang ako dati. Pero nung nag-pray ako ng ganun, pupunta na ako sa harapan, parang usher head ako. Ay, nagbebeso-beso na akong ganun. Bati-bati na ako sa mga kababaihan. Tapos merong bumubulong sa, yak, OA. Ang plastic mo. Tapos parang naniniwala na, oo nga, plastic ko, hindi naman ako ganun. Alam mo, sasabihin sa'yo ng diablo yun pagka magbabago ka. Yak, ang plastic mo. So maniniwala ka, na ipokrita ka, na ipokrito ka. Pero ang totoo nun, sinisimulan mong gawin yung tama. Kahit nagmumukha kang OA, kahit nagmumukha kang LGBTQ. Kailangan mo yun para mapansin ka, di ba? Kasi pinaninindigan mo yun eh. Parang ganun minsan, no, nagiging OA tayo. Yung normalidad natin, we go beyond that normality. Kasi nga, hindi mo practice, hindi mo body clock. Naalala ko pagka nagwa 4 a.m. prayer kami noon, pagka nag-alarm clock na, kasi pag hindi ka sanay, di ba, na ganun yung ano mo, yung may prayer dito noon, yung 100 days, di ba? Sino nakasama ng 100 days dito prayer? Grabe, di ba? 4 a.m. Pag nag-alarm na, kami ni Pastor, dug, tayo agad. Yung bag. Talaga uuntog kami sa pintuan. Kasi nga, madilim. Because hindi ka sanay. Pero ngayon, wala nang alarm clock. Bumabangon ka na. Alam mo, pag ginigising kayo ng Lord ng 3 a.m., di ba, huwag kayong magalit sa alarm clock nyo. O kaya ba ito? Hindi pa naman ah. Kasi pag tinulog nyo yun, hindi na kayo talaga magigising ng maaga. May reason bakit nagigising kayo ng maaga. Or this oras ng madaling araw. Mag-pray ka. Lalagyan ka ni Lord sa puso mo ng prayer. Use that time. Yung iba magkakape pa, o kaya, di ba kung ano yung gagawin, magagadget. Di po. Huwag po natin gawin yun. Pabukas po. Sumara. Kanino ba ito? Kay Angie? Okay. Pangalawa, kalayaan sa lahat ng anyo ng galit at hinanakit. You're free. Diba? Hoy! May additional ako dun sa ginawa sa'yo ni ganito. Diba? Ay! Okay na ako dyan. Tapos na ako dyan. Malaya na ako dyan. Di ko na yan tatanggapin. Basura na yan sa akin. Amen? Dapat meron tayong mga ganun desisyon kasi yun yung aanihin natin eh. Kalayaan sa lahat ng anyo ng galit at hinanakit. Alam mo yung self-control, hindi yan galing sa tao, galing yan sa Holy Spirit. Galatians 5:23, bunga yan ng banal na spirito, hindi yan bunga mo. Kala mo bunga mo, kaya tuloy hindi ka nagtatagumpay.
'Di ba? Pumapatol ka, lalo na sa kalsada, no? Pinapatulan natin yung mga nagkakat sa atin. Sabi nung isang kasama namin doktor, sabi niya, nagda-drive siya. Sama namin, biglang may kumat. Puti na lang, may bunga ako ng banal na spirito. Inalapit ko siya, Dok, hindi mo yung bunga ng Holy Spirit yun. Huwag ka nakikibunga. Tawa siya ng tawa. Contextualize tayo. Pag kami po nagsasama-sama, nagtuturo sa Bible School, kami rin po nagre-reviewkan sa isa't isa. Hindi nga naman bunga yun natin, bunga yun ng Holy Spirit. And the more we get closer to the Holy Spirit, the self-control, which is the fruit of the Holy Spirit, will manifest through us. Walang hirap kasi the Holy Spirit empowers us. Siya yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Sabi, bibigyan ko kayo ng masunuring puso. And the more we surrender our life to God, the more the Holy Spirit can work through us. Paglaya mula sa pagmamaliit at paninisi sa sarili. Yes, hindi mo na mamaliitin sarili mo. Itutuloy mo na ang pagtatrabaho. Itutuloy mo na ang pag-a-apply. Apply lang ng apply. Huwag magsasalita ng against sa mga kumpanya. Ipanalangin sila. Mga professor mo, binigyan ka ng mababang score. Huwag mong murahin, huwag mong isumpa. Diba? Professor agad? Wala ka bang kinalaman doon? Talaga? Salanan talaga yun ng professor? Amen? So, nagiging maganda yung pananaw mo, hindi mo na sinisisi, hindi mo na minamaliit ang sarili mo. Ako naniniwala maraming opisinang mabubuksan. 2025, maraming opisinang mabubuksan, maraming negosyong mabubuksan, maraming negosyo ang magpo-flourish. Maraming magugulat sa sarili nila na kaya pala nila. Kasi sinubukan nilang maniwala sa Lord. Dahil marunong silang magpatawad. Lumaya sila. So hindi mo nasisisihin. Application tayo. Bitawan mo na ang pait ng galit at hinanakit. Ipaubaya ang pamamahala nito sa banal na spirito. Tayo. Bahala na kayo dyan kung anong tugtugan niyo. So number 1, ang gawin natin, let go. Bitawan mo na yung pait ng galit at hinanakit. Ipaubaya ang pamamahala nito sa banal na spirito. I want you to close your eyes while I am finishing this preaching. Even me, I testify before you. Every single day, sinasabi ko sa sarili ko, Lord, I have forgiven this person. Help me to not say anything against this person anymore. Huwag akong panggagalingan ng gaslighting o kaya pumatol ako sa mga gaslighters. Mahirap. Pero if we will allow the Holy Spirit to manage that emotions in our life, kaya natin. Magtanim ng pagsuko sa Diyos. Total, bunga naman ng Holy Spirit yung self-control. Bunga naman ng Holy Spirit yung patience. Dikit na tayo sa Holy Spirit. Magpasakop na tayo sa Holy Spirit. Magtanim tayo ng pagsuko sa Lord. Araw-araw, balik tayo sa Panginoon. Lagi tayong bumalik sa Panginoon. Alam mo ba na kahit nanlamig ka, may tatak ka pa rin ng dugo ni Jesus? Yun yung hindi ko maintindihan minsan sa pag-ibig ng Lord. Grabe yung pag-ibig mo, Lord. Even though we disobey you, even though, Lord, nanlalamig kami sa iyo, you protect us, you provide for us. We experience your love every single day. We may be doing things, maaring ginagawa natin ng mga bagay na
Dahil alam natin na wala naman tayong tinatapakan tao. Pero habang ginagawa ba natin yun, sa tingin mo, gusto ba yun ni Lord? Natutuwa ba si Lord sa ginagawa natin? So it's about time. Pangalawa, bitawan mo. Pangalawa, banggitin mo ngayon sino at ano ang ugat ng iyong sama ng loob. With your closed eyes, I want you to pray and mention the names. Mga tao na nanakit sa'yo ng pinakamatindi. Say it to God. And ask help from the Lord right now. Lord, gusto kong sumunod sa'yo. Gusto ko itong patawarin itong taong ito. Tulungan mo ako, Panginoon, na mas makita kita, mas makita ko ang pag-ibig mo kaysa ginawa ng taong to sa buhay ko. Pangatlo, manalangin at ipagkatiwala sa Diyos na siyang higit na makapagpapalaya sa atin. Just close your eyes. Just stay in the presence of God. Ang ating conclusion, huwag nating ikulong ang sarili sa hinanakit. Tanggapin ang paglaya at buhay na kasiyasiya at kapaki-pakinabang. Itanim ang buhay kay Jesus, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Yeah, I just want you to pray and let it go sa puso mo at the count of 3. Sige, magkaintahin nyo lang po yung awit na yan. Yes. Present those names to the Lord right now. If you want freedom, you will forgive. It's about to declare sa oras na ito na hindi na ako yung tao na lagi na lamang masasaktan. Magpo-progress ako sa isang tao na magiging maayos ang pananaw sa buhay. Magpapagamit sa Panginoon upang maging blessing sa maraming tao, especially with my family. At the count of 3, I want you to pray a prayer of forgiveness or response dito sa topic natin na to. 1, 2, 3, go! Hallelujah, Lord. Sa mga nais na tunay na lumaya at i-declare ang kanyang kalayaan sa oras na to, I want you to come forward and just raise your arms to the Lord as a sign of freedom in your life. Hallelujah. Sa mga sitwasyon sa buhay ng pamilya namin, Lord. Maapektuhan mo din yung mga mahal ko sa buhay. Patawarin mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako na mapatawad ko din yung mga nakasakit sa akin, Lord. We need you, Jesus. We need you, Jesus. We need you, Jesus. Oh God, my God, I need you.
Lord, gusto po namin mangyari sa buhay namin is the joy of the Lord is our strength. Gusto po namin maranasan lagi yung inner strength, which is the joy of the Lord. Tulungan mo kami na makapanumbalik, Panginoon, sa tamang pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. To prioritize you, unahin ka sa bawat umaga, sa bawat paggising namin, Panginoon. Lord, ikaw ang aming unahin upang ang buhay namin ay maging kasiyasiya at kapaki-pakinabang. Salamat sa iyong salita at pagpalain mo ang aming mga huddle time and huddle groups, Lord, sa umagang ito. May you continue, Lord, to illumine our minds, Lord God, sa katotohanan na gusto mong ipagawa sa amin through this topic. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus.